mababang sahod sa mga guro. Ang mga guro, ang mga arkitekto ng ating kinabukasan, ay madalas na nakakaranas ng isang hindi makatarungang katotohanan. Ang mababang sahod, ang spekulasyon na underpaid teachers, ay higit pa sa isang simpleng pahayag. Ito ay isang malalim na isyu na naglalagay ng isang komplikadong larawan ng pagpapahalaga sa propesyon ng pagtuturo. Ang mga guro ay hindi lamang mga tagapagpahatid ng kaalaman. Sila ay mga tagapagpaalaga ng ating isip, mga tagapagpayo sa mga kritikal na desisyon, at mga inspirasyon sa bawat hakbang ng pag-unlad ng isang individual. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mahalagang papel, ang kanilang kabayaran ay madalas na hindi nakakasabay sa kanilang responsibilidad at patuloy na pagtaas ng gasto sa buhay. Ang Batas sa Republika bilang 4670 o ang Magna Carta for Public School Teachers ay isang batas na naglalayong iangat ang mga kalagayan ng mga guro sa publiko. Ang batas na ito ay nagtatakda ng mga minimum na pamantayan para sa sahod, benepisyo, at ang mga kondisyon sa pagtatrabaho ng mga guro. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaroon ng batas na ito, marami pa ring mga guro ang nakakaranas ng mga hamon sa kanilang kabuhayan. Ang mababang sahod ng mga guro ay may malaking implikasyon hindi lamang sa kanilang personal na buhay, kundi pati na rin sa kalidad ng edukasyon na natatanggap ng mga mag-aaral. Kapag ang mga guro ay nag-aalala tungkol sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan, maaaring maapektuhan ang kanilang kakayahang mag-focus sa kanilang trabaho. Maaari rin silang mawala ng motibasyon at maaaring hindi na nila maibigay ang kanilang pinakamahusay na pagsisikap sa kanilang mga estudyante. Ang hindi sapat na sahod ay maaari ring magdulot ng kakulangan sa mga kwalipikadong guro. Maraming mga magagaling na estudyante ang maaring mag-atubiling maging guro dahil sa mababang sahod at mga hindi magandang kondisyon sa pagtatrabaho. Ito ay maaaring na magresulta sa isang cycle na mababang kalidad ng edukasyon, kung saan ang mga estudyante ay hindi nakakakuha ng mga kasanayan at kaalamang kailangan nilang upang magtagumpay sa buhay. Ang isyu ng mababang sahod ng mga guro ay isang malaking hamon na nangangailangan ng agarang at komprehensibong solusyon. Ang pamahalaang mga pribadong sektor at ang lipunan sa kabuuan ay may pananagutan ng tiyakin na ang mga guro ay makakatanggap ng sapat na kabayaran at mga benepisyo upang magawa nilang kanilang trabaho ng maayos. Ang pagtaas ng sahod ng mga guro ay hindi lamang isang usapin na katarungan, kundi isang pamumuhunan sa ating kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga guro na nararapat na pagpapahalaga at suporta, tayo ay nag-ambag sa pagbuo ng isang mas matalino, mas produktibo, at mas maunlad na lipunan. Ang pagpapabuti ng kalagayan ng mga guro ay hindi lamang isang responsibilidad ng pamahalaan, kundi isang responsibilidad din nating lahat. Sama-sama, maaari nating gawing isang realidad ang isang kinabukasan kung saan ang mga guro ay makakatanggap ng nararapat na pagkakilala at suporta.